Nako po mga kababayan, Mike Abby, grabe talaga yung galit niya kay Senate President Chis Escudero. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa kayong mga subscribers dyan, sa kayong mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Hindi talaga matanggap nitong si Mike Abby mga kababayan yung ginawang desisyon ng Supreme Court na dismiss na nga itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Wala ka nang magawa, Mike Abby. Kasi nga, nagdesisyon na ang kataas-taasang hukuman. Unanimous mga kababayan. At ayon nga sa mga eksperto, sa mga yung mga magagaling na abogado katulad ni Senador Dante Marcolita, isang magaling na senador, isang magaling na abogado, wala na nga magawa. Hindi na pwedeng baliktarin itong naging desisyon ng Supreme Court. Dahil 13-0 mga kababayan, unanimous. Wala man lang ni isa na kumontra mga kababayan. Dahil nga nakita ng Korte Suprema na illegal nga itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Labag sa saligang batas mga kababayan. Hindi nila maintindihan yan. Pero kung pumapabor sa kanila, talagang tuwang-tuwa sila. Pero pag hindi pabor sa kanila yung desisyon, nagagalit sila. O katulad na lang nung nangyari kay Pangulong Duterte. Sabi nila, legal daw. Legal yung pagkidnap kay dating Pangulong Duterte. Dahil nga sumunod daw sa batas. Pero ngayon, nagdesisyon yung Supreme Court na dismiss na itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil nga labag sa saligang batas mga kababayan. Ayaw nilang tanggapin yan. Ayaw nilang tanggapin. At patuloy pa rin silang nagpapakalat ng maling impormasyon na pwedeng baliktarin ng Korte Suprema yung desisyon na yan. Hindi na mangyari yan. Ulitin ko lang, unanimous yan. Kahit may bumaliktad pa diyang isa, dalawa, tatlo, wala na. Hindi na talaga magbabago yan. Kung gusto nyo mag-file ulit ng impeachment, hintayin ninyo yung susunod na taon. Huwag masyadong katat, Mike Abby. Wala na nga yung impeachment na yan. Dismiss na yan. Yung galit mo kay Senate President Chis Escudero, itabi mo na lang muna yan. I-reserva mo yan sa susunod na taon. O ito na mga kababayan, sabay-sabay na natin itong panoorin. Senado nga ba under leadership ni Senate President Chis Escudero dahilan ng posibleng constitutional crisis or kasalukuyang nangyayari na nagkukontrahan ang civil society, ang Kongreso, ang Senado at ang Supreme Court mismo dahil nga po sa pagkakadelay, pagditribol ng hindi malinaw na dahilan ang ginawa ng Senado dun sa trial tungkol sa kaso impeachment ni Sara Duterte. Kasi February 5 pa, saktong 6 na buwan na, next week, wala pong nangyari. Nawala yung sinasabi ng saligang batas na kaagad-agad ay dapat mag-trial ang Senado bilang Senator Judge matapos matanggap ang Article of Impeachment. Dahil sa pagdidelay at katuwiran ng Senate President mismo na hindi siya naniniwalang kaagad-agad, wala daw sa saligang batas ang kaagad-agad na trial. Kaya umabot pa ho sa mga petisyon, kinuwestiyon sa Supreme Court. At itong ginawa ng Supreme Court kalang ruling na idiniklara naman na unconstitutional. So sino ang pinag-umpisahan? Sa akin pong opinyon, dahil po sa Senado ang lahat ng ito. Kung ginawa nila kaagad ang trabaho nila, tapos na itong isyong ito, alam na natin kung acquittal o conviction ang pangalawang Pangulo ng bansa. Pero hindi nga po nila ginawa, kaya nangyari na ito na mas lalo pong naguluhan ang taong bayan. Ang hindi. Ano bang naguguluhan ng taong bayan? Talagang maliwanag naman. Maliwanag na maliwanag yung desisyon ng Korte Suprema. Dapat sundin kung ano yung
tawag dito mga kababayan, kung ano yung desisyon ng Supreme Court dahil yan yung kataas-taasang hukuman. Hindi tayo pwedeng sumuway dyan. Kung sa mga barangay captain nga pag dito tayo sa mga barangay mga kababayan, pag magkakaroon tayo ng mga halimbawa, mga kaso, sinusunod nga natin yung desisyon ng barangay captain. Yan pa kayang Supreme Court? Yan ang intindihin mo, Mike Abe. Grabe ka naman. Para ka namang di journalist. Yung naguluhan dito, yung mga Duterte supporters kasi yun ang pabor sa kanila. Pero yung majority ng Pilipino, nakakaraming Pilipino dito at sa abroad, na naghahanap ng kataro. Tingnan nyo mga kababayan kung gaano kakapal ang mukha ng tao na ito. Majority daw ng mga Pilipino gustong maituloy yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kayo lang yun. Ilan lang ba kayo? Pati mga nasa abroad, dinadamay mo pa. Hindi mo ba nakikita, Mike Abe, kung gaano kamahal itong si VP Sara Duterte ng ating mga kababayang OFW? Naku po, Mike Abe, huwag kang magsinungaling. Meron man siguro kayong makukuhang suporta, pero hindi majority. Ayan ka na naman, majority na naman. Majority na naman ang majority itong tao na ito. Noong nakaraan, mga kababayan, sinabi niya, majority ng mga senador ay gustong matuloy ang impeachment na ito. Pero ilan na yung senador na gustong matuloy itong impeachment na ito? Nasa 5, mga kababayan. Sinungaling talaga itong matandaan na ito, tumatandaan na ito. Pero parang tumandang paurong itong hinayupak na ito. Kung at katotohanan ang naguguluhan. Huwag na natin isama yung mga DDS, hindi sila naguluhan. Kasi pumapor sa kanila. Sa kailang paniniwala, akala tapos na ito. Hindi pa. Kasi hindi pa final. Ang pinag-umpisahan ay yung kabagalan, mabagal na galaw ng Senado under leadership ni Escudero. Yan po yung aking sariling opinion at interpretation sa nangyari nga. Kung naging mabilis lang sila, tapos na ito, nakapokus na ang Kongreso at Senado sa proposed budget para sa 2026, nakapokus na rin ang taong bayan sa kanilang mga trabaho. Kung ako sa'yo, Mike Abe, umiyak ka na lang. O kaya tumahimik ka na lang. Kasi nga wala na nga magawa yung pagngangawa mo. Dahil nga final na itong desisyon ng Supreme Court. 13-0 mga kababayan, kahit na magmusyon itong Kamara, ayun nga kay Senador Rodante Marcolita, malabo na talaga. Dahil nga, hindi na ito kaya mga kababayan dahil unanimous nga. 13-0. O paano pa mabaliktad yung ano na yan? Ito sinasabi mo, hindi pa tapos. Tapos na nga. Hintayin nyo na lang yung susunod na taon. Di ba kayo mapaghintay? Isang taon lang naman yan Hintayin nyo muna. Mag-focus muna kayo sa ibang bagay. Yung tawag nito mga kababayan, yung ibang bagay na pwede nyong gawing paraan para masira itong si Vice President Sara Duterte para pagdating ng 2028 presidential election, hindi kayo malilintikan. Kasi nga malilintikan kayo Kung malapit na yun mga kababayan. O ito si Mike Abe, noon, pinupuri si Senate President Chis Escudero. Pero hindi pumabor sa kanila mga kababayan. Ngayon, sinisiraan si Senate President Chis Escudero. Ganitong klase itong mga tao na ito. Pag hindi pabor sa kanila, galit sila. Pero pag pabor sa kanila, grabe. Natutuwa itong mga hinayupak na ito. Tuwang-tuwa itong mga hinayupak na ito mga kababayan. Yun ang andito lang muna at bago tayo magtatapos. Nakakatawa naman ito si Mike Abe. Mag-shout out lang muna tayo. Nagpapakalat ka ng mali talagang impormasyon, Mike Abe. Isa kang journalist pero talagang grabe. Grabe yung fake news mo. Sobra-sobra. Shout out na rin kay Ilsa Workshop. Ano to? Elsa Swarkap. Shout out na rin kay Christina Yabis. Shout out kay Jengel P. Mikulub. Shoutout na rin kay Gerlita Quitsun. Shoutout na rin kay Daniel Lacuba. Shoutout kay Teodulo Inglatira. Shoutout na rin kay Singson Regina. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan sa kanyang mga apo, si Coco, si Dion at saka si Yuri. Shoutout na rin kay Rico Lagasun. Shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Ma'am Imelda Pascua ng Bulacan. Shoutout na rin kay Aris Sure. Shoutout na rin kay Teresita Valencia. Shoutout na rin kay Los Biminda Estimado.
At shoutout kay Bakandar Pastaran. Yun ang dito lang muna. Rudy Gomez, shoutout rin sa iyo. At kay Percival Junior Laurio. Yun ang dito lang muna. At once again, this is Rondi TV mo. Ingat lahat. God save the Philippines.